18, verse 1 to 15. So, kung matatandaan nyo po, nakaraang linggo, nakita natin ang katapatan ng Panginoon sa patuloy na pagsasakatuparan ng kanyang ipinangakong kaligtasan. At iyon ay sa pamagitan ng pagbibigay ng mas malinaw na pagkaunawa sa tipan na ibinigay niya kay Abraham. So, dapat nyo itong makita sa patuloy na titingin natin ng kanyang salita, binibigyang linaw ng Diyos yung kanyang tipan. Binibigyang linaw niya yung pagsasakatuparan ng kanyang tipan. Anong tipan ba to? Ang dami ng tipan na nabanggit. Again, wag tayong mawawala doon sa tipan or pangako ng pagliligtas na ibinigay ng Diyos at the very beginning at pagkatapos na tayo magkasala. So yun yung pinag-uusapan natin lagi. Ang pagsasakatuparan ng Genesis 3:15. Ang pagsasakatuparan ng ipinangakong tagapagligtas. Kaya maging maingat tayo na wag tayong lumihis doon, no? Hanggang sa makarating tayo sa bagong tipan. Now, sa pagkakataon na iyon, last Sunday, binigyang linaw na magkakaroon ng anak si Abraham sa pamagitan ni Sarai at ibinigay din yung pangalan ng magiging anak at iyon ay si Isaac. At sa kanya itatatag, sinabi ng Panginoon na itatatag niya ang kanyang tipan kay Isaac. Ibig sabihin nito, doon kay Isaac magpapatuloy yung pagsasakatuparan ng kanyang tipan ng pagliligtas. Hindi ibig sabihin nun na may bagong pangako, may bagong tipan. No. Ibig sabihin lang nun, magpapatuloy kay Isaac yung ipinangako na pagliligtas. Doon natin nakita na tunay na ang kaligtasan po ay tanging nagmula sa Diyos. At yun ang dapat nating laging maunawaan at matandaan. No? At ipinangako niya ang kaligtasan, isinasakatuparan niya ang kaligtasan, at ipinagkakaloob niya ang kaligtasan. Kailanman ay hindi ito magmumula sa atin. Kailanman walang magmumula sa tao. No? At kailanman ay walang magiging kinalaman or bahagi ang tao sa kaligtasan. Tandaan niyo po lagi, ang kaligtasan ay biyaya lamang. It is a gift. Ito ay kaloob. And when we say biyaya, ito ay ibinigay sa mga hindi karapat-dapat. Okay? So, sa pagpapatuloy natin ngayong linggong ito, muli nating makikita again ang katapatan ng Diyos at biyaya niya sa tagpo na kung saan si Sarah naman ang paghahayagan ng Panginoon na siya ay magkakaanak. Tayo po'y magsitayo sa ating pagbabasa ng salitang ipapangaral ngayong umaga. Genesis chapter 18, verse 1 to 15. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo ng kainitan ng araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. At sinabi, Panginoon ko, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin, ay inihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod. Hayaan mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. Kukuha ko ng kaunting tinapay upang makapagpalakas sa inyo at pagkatapos ay magpatuloy na kayo. Yamang kayo'y pumarito sa inyong lingkod. Kaya't sinabi nila, gawin mo ang ayon sa iyong sinabi. Si Abraham ay nagmadaling pumunta sa tolda ni Sarah at sinabi, dali, maganda ka ng 3 takal ng mainam na harina, masahin mo at gawing mga tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at kumuha ng isang bata at malusog na baka at ibinigay sa alipin na nagmamadaling inihanda ito.
Kinuha niya ang mantikilya, gatas, at ang bakang inihanda niya at inihain sa harapan nila. Siya'y tumayo sa tabi nila sa lilim ng punong kahoy samantalang sila'y kumakain. At sinabi nila sa kanya, "Nasaan si Sarah na iyong asawa?" At sinabi niya, "Naroon siya sa tolda." At sinabi ng isa, "Ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon. At si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?" At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah?" Na sinasabi, "Tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako?" Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Subalit nagkaila si Sarah na sinasabi, "Hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot." Ngunit sinabi ng Panginoon, "Hindi, ikaw ay talagang tumawa." Ito po ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po ay patuloy na humihingi sa iyong biyaya ng pagbibigay linaw ng iyong salita sa amin. Naway makita namin na ang kaligtasan ay biyaya mo lamang at ang kaligtasan ay gawa mo lamang. At nawa, Panginoon, ay maligtas ang bawat isa sa amin na tunay na nananampalataya sa tagapagligtas na iyong ipinangako, ang Panginoong Hesukristo. Ikaw nawa ang maparangalan at maluwalhati sa pagkakataong ito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsiupo. Now, balik po tayo sa verse 1. So, sinabi po dito, kung mapapansin nyo po, no, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham. Saan? Sa may punong ensina ni Mamre. Now, kung mapapansin nyo, tukoy po ang lugar kung saan nagpakita ang Diyos. At ito ay sa punong ensina ni Mamre. Kung matatandaan nyo po, dito unang nagtayo ng tent at altar si Abraham para sa Panginoon. Dito rin yon, no? Nung umalis si Abraham sa kanyang bayan. No? At dito din po, sa punong ensina, dito sa lugar na ito, doon din nanahan si Abraham pagkatapos na magkahiwalay sila ng kanyang pamangkin na si Lot, no, if you remember. So, parang merong something dito sa lugar na to. At makikita pa natin 'yon sa mga susunod na mga tagpo. Pero isa sa mga malinaw na ipinahayag po ni Moses dito sa verse 1 na ang Panginoon ang nagpakita kay Abraham. So una pa lang sinabi na ni Abraham kung sino yung tatlong lalaki na pumunta doon or sino yung isa doon. At 'yon ay ang Panginoon. So, kailangan po nating malaman na hindi ito alam ni Abraham. No? Hindi alam ni Abraham na ang Panginoon pala ang pumunta sa kanya. Pero later, makikita niya din po iyon. So, since hindi iyon alam ni Abraham, makikita natin sa verse 2 kung ano ang naging reaction niya. So, sabi sa verse 2, itinaas niya ang kanyang paningin, nakita niya yung tatlong lalaki, at tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. Now, to make this clear, hindi siya yumuko dahil alam niya na ang Panginoon iyon. Yumuko siya kasi in the ancient time, sa panahon nila Abraham, ito yung pagbibigay, parang sa atin ng mga Pinoy, we are very hospitable. So, ganun din ang pagpapakita niya, no, ng pag-welcome niya sa tatlong tao na iyon. But isa sa mga bagay na dapat nating makita is ang reaction ni Abraham, no? Yung pagyuko niya sa tatlong lalaki ay pagpapakita ng kanyang pagtanggap sa mga dayuhan. Remember, dayuhan to sila, no? At malinaw ito na pagpapakita ng pagsunod ni Abraham sa isa sa mga utos ng Diyos. At iyon ay mabibigyang linaw, no, kapag
ibinigay na ng Diyos ang kautusan sa mga Israelita, yung mga inapo ni Abraham. So dito, bagaman hindi pa sinabi na kailangan i-welcome ang mga dayuhan, Abraham is showing that already. No? Now, in verse 3 and 4, ang nangyari po dito ay pinapakita ni Abraham ang kanyang pagiging hospitable, gaya nga po ng sinabi ko kanina sa verse 2. At pinakita din dito ni Abraham ang pagiging handa sa paggawa ng mabuti. No, kung mapapansin niyo sa verse 3 or 4 ay ganoon na lamang ang kanyang o-offer, no? Na dito muna kayo maupo, hintayin niyo muna, kukuha ko ng tubig, kukuha ko ng pagkain, maghahanda ako para makapagpahinga kayo at pagkatapos ito ay pwede na kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. So, dito po sa bandang ito, bagaman totoong maraming pagkakamali si Abraham, no? Sa mga nagdaang chapters nakita natin ang mga pagkakamali ni Abraham. Pero dito din natin makikita na totoo ang pagiging ligtas ni Abraham. Why? Kasi ipinapakita niya yung mga qualities, no, ng isang taong may pagliligtas ng Diyos. Na gano'n na lamang kanyang pagiging hospitable at pagiging handa sa paggawa ng mabuti. Bagaman ito ay mga dayuhan, bagaman ito ay hindi niya kilala. So sa atin, di ba, it's very challenging, napakahirap na gumawa ng isang bagay para sa isang taong hindi natin kilala. But here, Abraham is showing that kind of quality ng isang taong niligtas. Now, in verse 5, dito naman natin makikita kasi sinabi dito, kukuha siya ng kaunting tinapay at pagkatapos ay sinabi niya na pwede na kayong magpatuloy at ang tugon naman nung tatlong lalaki ay gawin mo ang ayon sa iyong sinabi. Ibig sabihin ay pinaunlakan ng tatlong lalaki yung offer ni Abraham. Now dito, makikita natin. And again, sinabihan na tayo ni Moses in verse 1 na ang Panginoon ang nagpakita kay Abraham. Okay? Now, dito sa verse 5 ay makikitang pinaunlakan ng Diyos. Pinaunlakan ng Diyos ang paanyaya ni Abraham. Diba? Now, you know what? Kung babasahin po natin ang lengguwahe ng Biblia. When I say language of the Bible, it means kung paano binibigyang kahulugan ng Biblia ang isang word or isang phrases. Now, alam niyo po ba na ang pagkain ng dalawang partido sa lengguwahe ng Biblia, again, ay pagpapakita ng kanilang malapit na samahan at relasyon. Napansin niyo po yan when you read the Bible, ang pagkain, no, ang pagsasalo-salo ng dalawang partido ay pagpapakita ng relasyon ng dalawang partido. Sa atin, parang normal lang, uy, kain tayo. No? But in the language of the Bible, eating together is something na ginagawa lamang ng dalawang partidong may relasyon. Hindi ito ginagawa ng kahit na sino lamang. No? Now, kung mapapansin ninyo, kung natatandaan ninyo, mababasa natin in the New Testament scriptures, nung panahon ng Panginoong Yesus ay kumain kasama ni Zaccheo. Do you remember Zaccheo? Na isang maniningil ng buwis. Anong naging reaction ng mga Fariseo? Uy, bakit ka kumakain sa mga taong yan? Bakit ka kumakain kasama ang mga makasalanang taong iyan? So you see, that's one example, no? Na pagpapakita na when you eat together, meron kayong malalim na relasyon, na ugnayan. And di ba, ang mga Fariseo, iniisip nila, ang mga maniningil ng buwis at that time ay mga makasalanan at hindi dapat nararapat na makisalo. And another example is ang salo-salo ng mga mananampalataya sa mga hentil. Di ba? Yung mga Israelita na mga nananampalataya sa Panginoong Yesus, di ba? Una, naging against sila sa pagkain nila Pedro kasama ang mga hentil. So you see, no? That's the language of the Bible. But here, dito sa tagpong ito, anong ginawa ng Panginoon? Pinaunlakan niya ang paanyaya. Sige, kain tayo together. So,
Dito po natin makikita ang pagpapahiwatig ng relasyon ng Diyos kay Abraham. No? Dahil siya ay kakain kasama ni Abraham. At dagdag ko lang po, sa ating banal na hapunan, we eat together with our Lord, showing our relationship with God. So you see, that's the language of the Bible. Ngayon, sa pagpapatuloy natin in verse 6 to 8, dito ipinakita no, na naghanda sila Abraham. Sinabihan niya si Sarah, uy, eto, kunin mo to, kumuha siya ng baka, binigay niya, pinalitsyon niya doon sa kanyang batang lalaking kasama. Now dito ay naghanda sila Abraham ng tinapay at isang batang malusog na baka. Now, bibigyan natin to ng diin kasi alam niyo po ba, yung sinabi ni Abraham kay Sarah na gumamit ng mainam na harina. Very specific ang sinabi ni Abraham kay Sarah. Kumuha ka ng mainam na harina. At alam niyo po ba, yung mainam na harina ay ang ginagamit yung mainam na harina na ginamit ni Sarah upang gumawa ng tinapay ay isa pong napaka-espesyal na uri ng harina. High class po yun na harina. At sa ibang bahagi ng Biblia, ang harinang ito ay ginagamit lamang para sa mga handog sa Diyos. Now, sa puntong ito, wala pa yung templo, wala pa yung tabernacle, wala pa yung paghahandog. No? Wala pa yon. Pero dito, makikita natin na yung paghahanda ni Abraham paggamit ng mainam na harina ay sumasalamin sa kung ano ang nararapat na gamitin para sa paghahandog sa Diyos. At dagdag pa dyan, in Leviticus, iniutos ng Diyos na ang mga handog po ay dapat pinakamainam at walang kapintasan. At sa parehong paraan, yung baka na hinanda po ni Abraham ay maingat na pinili at mataas ang kalidad. So dito po pinapakita na inihanda ni Abraham yung pinakamainam na pagkain na maaaring ialay para sa Panginoon. So, pinapahiwatig na dito sa tagpong ito. Sumasalamin ito kung paano dapat sambahin ang Diyos ng mga Israelita na mga inapo ni Abraham. At ganun din, if we will extend it, ito ay pagpapahiwatig sa atin na sa ating pagsamba sa Diyos, ang pinakamainam ang dapat nating ibigay. Now, pero, lahat po ng sinabi ko, hindi po yun ang punto ng mensahe. That's not the central message of this narrative. Ang pinakapunto talaga ng tagpong ito ay makikita natin simula dito sa verse 9. Dito na magsisimula yung story. Okay? Verse 9, anong nangyari sa verse 9? Sinabi nila sa kanya, again, yung tatlong lalaki nagtanong kay Abraham, nasaan si Sarah? Take note, alam na nila, nasaan ang iyong asawa? So, very specific, nasaan ang iyong asawa? At sumagot sa Abraham, naroon siya sa tolda. So, dito makikita natin, hinahanap nila si Sarah. And in verse 10, anong nangyari sa verse 10? At sinabi doon ng isa sa mga tatlong lalaki, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon at si Sarah na iyong asawa. And again, dito tiyak na yung name, no? Hindi man ito binanggit ni Abraham, pero tiyak na nila yung pangalan. No? At si Sarah na yung asawa ay magkakaroon ng anak na isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Dito po sa verse 10, inihayag na tiyak na babalik ang Diyos sa tamang panahon. Now, ito po ay sa susunod na taon. Na mababasa natin yan. Itong tamang panahon will be next year. At si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Now, bagaman si Abraham po ang sinasabihan dito, di ba?
Pero si Sarah po ay nakikinig sa may pintuan ng tolda. At dito natin makikita na siya talaga ang pinaparinggan nito. Indirectly man, pero siya talaga ang kinakausap dito. Si Sarah po talaga ang nais na mapahayagan ng itong pangakong ito. Kaya sa verse 11, sina Abraham, biglang nag-side comment si Moises. No? 'Di ba? Narrative, 'di ba? Kwento. Nagbigay siya ng kanyang komento. Anong sinabi ni Moses? Sina Abraham at Sarah ay kapwa matatanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatdan ng tulad ng likas sa mga babae. Now, dito po sa verse 11, binigyang diin dito ni Moises na sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon at si Sarah ay hindi na dinadatdan ng tulad ng likas ng mga babae. Ibig sabihin, si Sarah ay nasaan na, mga nanay, menopausal period. At alam niyo po ba anong pinapahiwatig nito? Simple lang. Imposible ng manganak si Sarah. Simple lang, di ba? Yun lang pinapakita sa atin. Imposible ng manganak si Sarah. Kaya anong naging reaksyon ni Sarah? Verse 12. Nagtawa si Sarah. Tumawa si Sarah. At sinabing, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Bagaman dito sa verse 12, ang sinabi niya, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Pero nung ininterpret ito ng Panginoon in verse 14, sinabi doon na, verse 13 pala, ang sinasabi ni Sarah ay, manganganak pa kaya ako kahit matanda na ako? So, ganun po mag-interpret, no? Baka magkamali tayo. So, ang tinutukoy dito ni Sarah na magkakaroon pa kaya ako ng kasayahan, it means mabubuntis pa kaya ako? Manganganak pa kaya ako? Sa reaction po ni Sarah, makikita natin na tunay na sa mata ng tao, ito po ay imposible nang mangyari. Okay? Imposible na po itong mangyari. So, in verse 13, ito ay pagpapakita na nagdududa si Sarah na tunay na kasalanan sa harap ng Panginoon. Bakit ano nangyari sa verse 13? Sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? At sinabi na, tunay pa ba akong magkakaanak? So dito, binigyang linaw sa atin, nagduda si Sarah. Hindi siya makapaniwala, hindi siya naniniwala na mangyayari yon. Kaya sa verse 15, ipinagkaila ito ni Sarah. Diba? Sabi sa verse 15, nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa. Bakit niya ipinagkaila? Sapagkat siya'y natakot. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi, ikaw ay talagang tumawa. So ipinagkaila ito ni Sarah pero alam ito ng Diyos. So ito ay pahiwatig din sa atin na walang bagay na matatago po sa ating Diyos. Pero tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon sa verse 14. Balik tayo sa verse 14. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Diba? Sabi ni Sarah, menopausal period na ako, hindi na ako magkakaanak. Kaya nga siya tumawa nagdududa siya. Pero anong tugon ng Diyos? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? You know what? Ito po ay malinaw na pagpapakita sa atin na gagawin ng Diyos ang pagbibigay ng anak kay Abraham at Sarah. No? At ito ay isang bagay na hindi imposible sa Kanya. Yon ang sinasabi ng Diyos kay Abraham at Sarah. May mahirap ba sa akin? Wala pong imposible sa akin. At inulit na inihayag dito ng Panginoon. Again, sinabi muli ng Diyos, sa takdang panahon, babalik siya at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Malinaw po na may katiyakan at confidence na mangyayari ang sinabi dito ng Diyos at walang imposible sa Kanya. Pero ang bagay na gusto ko rin pong makita
ninyo ay ang biyaya ng Diyos kay Sarah. Bago ako mag-deal doon sa walang imposible sa Diyos, gusto ko po makita ninyo ang biyaya ng Diyos kay Sarah. Nagduda si Sarah. Tama? Malinaw na nagduda siya dahil tiningnan niya ang kalagayan niya at ni Abraham. Nagduda siya kasi yun ang tiningnan niya, yung sitwasyon niya. Tunay nga naman, di ba? Kung sa atin lang talagang gawa at pamamaraan, hinding-hindi na sila magkakaanak. Menopausal period na nga eh. Pero ang pagdududang iyon, at dapat makita natin, ay kalapastanganan sa pagiging Diyos ng Diyos. Pakinggan niyo po, ang pagdududa ay kalapastangan sa pagiging Diyos ng Diyos. Ganun po kalala ang pagdududa, na para bang ang nilikha ng Diyos ay may mas higit pa kaysa sa Kanya na siyang manlilikha. So kapag tayo nagdududa, ganun ang pinapahiwatig natin. Na para bang ang sitwasyon na meron sila Sarah ay labas sa kontrol at kakayanan ng Diyos. Sa tuwing nagdududang isang tao, ganun po ang pinapahiwatig natin, na ang sitwasyong ito ay hindi kontrolado ng Diyos at walang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyong ito. Ganun ang implication kapag nagdududa ang isang tao. Therefore, ang pagdududa ay tunay na pagkakasala. At ito ang naging reaksyon ni Sarah. Pero sa kabila ng iyon, ang biyaya ng Diyos ay nanatili. Hindi niya inalis, ni hindi niya kinansel, o ibinigay na lang sa iba yung tipan. Bagkus, hindi ito natinag. Ito ay nanatiling ipinagkaloob kay Sarah sa kabila ng kanyang pagdududa. Mga kapatid, yun po yung biyaya. Ganun po ang biyaya. Hindi na sana karapat-dapat si Sarah para doon. She doubted. Pero sa ngalan na hindi yun naging dahilan para tanggalin sa kanya ang pangako, ay patunay na biyaya lang talaga ang paggawa ng Diyos ng kanyang pangako kay Sarah at ganun din kay Abraham. You know what? Time and time again, every chapter na pinag-aaralan natin, nakikita natin ang pagiging hindi karapat-dapat ni Abraham at ni Sarah. Dati, nung hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia, paano natin tinitingnan si Abraham? Wow, Father Abraham, the father of faith. Di ba? Grabe si Abraham, ang pananampalataya ni Abraham. Pero sa pag-aaral natin ngayon, sa patuloy na pagtingin natin sa bawat kabanata sa Genesis, we see kung paanong hindi karapat-dapat si Abraham. Kung paanong hindi karapat-dapat si Sarah. Kung paanong palagi silang nagkakasala at nagdududa. Pero sa kabila po ng iyon, ginawa ng Diyos ang kanyang pangako. Why? Kasi biyaya po iyon ng Diyos. At tandaan nyo, ang ginagawang ito ng Diyos ay pagsasakatuparan ng kanyang pangako ng pagliligtas. Sa makatuwid, ito ay maitatawid natin para rin sa atin. At sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Dito natin makikita na tunay na ang kaligtasan ay tanging sa biyaya lamang ng Diyos. You know what, tayo bilang mga Reformed Baptists, we are very used to saying, it is by grace we have been saved. By grace alone. Pero mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, naiintindihan niyo po ba talaga kapag sinasabi niyong sa biyaya lamang kayo ay naligtas? Kinukurot ba yung inyong puso? Napapayukod ba kayo sa pagkamangha? Nagpapatira pa ba kayo before God whenever you say, biyaya lamang na ako'y naligtas? Naiiyak ba kayo
Napupuno ba ng pasasalamat ang inyong puso whenever you say it is by grace na ako'y naligtas? Kasi kung gano'n ang nagiging reaction natin, ibig sabihin nun, nauunawaan talaga natin na sa biyaya lamang ako naligtas. Sa maraming pagkakataon, nababaliwala natin yung tunay na kahulugan ng biyaya. Na para bang normal na lang iyon na kataga na sinasabi natin. Oh yes, it is by grace I have been saved. And then patuloy. Na. Hindi nagdudulot ng pagpapakumbaba at pagtalikod sa kasalanan. Again, dito natin makikita na tunay na ang kaligtasan ay tanging sa biyaya lamang ng Diyos. At panalangin ko na makita niyo yung kahulugan nun. Dito sa tagpong ito, nakita natin na sa biyaya, na biyaya siya kasi una, hindi ito kayang gawin ng tao. Biyaya ito kasi imposible ito sa tao. Kailangang may ibang gumawa at ibigay o ipagkaloob ito sa tao. Kaya siya biyaya. Ito ay imposible para sa tao dahil imposibleng maligtas natin ang ating mga sarili. Tayo ay tulad ni Sarah at Abraham na kung gaano ka-imposible na sila ay magkaanak pa dahil sila ay matatanda na at lipas na sa panahon. Well, higit pa po doon ang pagiging imposible na makamtan natin ang kaligtasan. Kung imposible sa kanila na magkaanak, imposible din sa atin na tayo ay maipanganak muli. Imposible sa atin na mabayaran natin ang kabayaran ng ating mga pagkakasala. At imposible sa atin na makamtan ang kabanalang hinihingi ng Diyos. Mga kapatid, lahat po ng iyon ay imposible. Pero pakinggan niyo po, gaya ng sinabi ng Diyos dito sa tagpong ito rin ang sinasabi sa bawat isa sa atin. Anumang bagay, ang kaligtasan man ng tao, ay hindi mahirap sa Panginoon. Iyon po ang dapat nating makita. Imposible sa tao ang makamtan ng kaligtasan, pero hindi ito mahirap para sa Diyos. Ganun kalaki ang agwat ng kakayanan ng tao at kakayanan ng Diyos. Kaya huwag po tayong tumulad kay Sarah na tinitingnan ang ating mga sitwasyon. Na kesyo, ay, nagkakasala pa rin naman ako. Ay, konti lang ang pagbabagong nakikita ko sa sarili ko. Ay, hindi ko magawang masunod ang utos ng Diyos consistently. Hindi ko magawang aralin ang salita ng Diyos faithfully. Ang hirap para sa akin ang magsimba kada linggo. Ang hirap para sa akin ang unahin ng Diyos. At sa ganung pag-iisip, sinasabi natin, katulad ng sinabi ni Sarah, magkakaroon pa ba ako ng kaligtasan sa sitwasyon kong ito? Mga kaibigan, bagaman maganda ito pakinggan, kasi naunawaan ninyo ng isang taong nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi na nararapat na mamuhay ng ganon at nararapat lang talaga na naisin natin na huwag nang mamuhay ng ganon. Pero sasabihin ko po sa inyo, kapag po pagdating sa kaligtasan at titingnan ninyo ang inyong sitwasyon at hindi ang kayang gawin ng Diyos, tayo ay nagkakasalang katulad ni Sarah na nagdududa sa Diyos. Ulitin ko po, bagaman maganda iyon at nararapat po iyon, pero pagdating sa kaligtasan, iyon po ay paglalapastanan sa pagiging Diyos ng Diyos.
para nating sinusubukang gawin ang isang bagay na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Para bang tinitingnan natin ang sa ating mga sarili na mga Diyos na kayang gawin ang bagay na ang Diyos lamang ang makakagawa. Para din nating sinasabi na may imposible sa Diyos. Kaya kailangan kong magsumikap para maligtas ako kasi imposible yun sa Diyos. Hindi yung kaya gawin ng Diyos. At para din nating sinasabi na higit ang kasalanan kesa sa biyaya ng Diyos. Siguro sasabihin nyo, pero ang hirap po kasi talaga sabihing ligtas na. Oo, nananampalataya po kami pero nagkakasala pa rin po kasi kami. Kaya ang hirap masabing ligtas na ako. Bagaman, oo, sinasabi ko nananampalataya ako pero ang hirap pa rin eh. Mga kaibigan, huwag niyo kalimutan na sa tagpong ito, nagkasala din po si Sarah. Pero hindi iyon ang naging dahilan para alisin ng Diyos ang kanyang biyaya. Ang kasalanan at pagdududa ni Sarah ay hindi naging dahilan para alisin ng Diyos ang kanyang biyaya. Sa katunayan, gaya ng sinabi ko po kanina, iyon po ang pinaka-essence ng biyaya. That's the very essence of grace. Kaya nga, siya tinawag na biyaya dahil ito ay kaloob para sa mga hindi karapat-dapat. At ganun din po ang kaligtasan. Biyaya po iyon. At hindi mo kailangang maging karapat-dapat bago mo masabing natanggap mo nga ang biyaya ng Diyos. Actually, that is very ironic sa biyaya. Sa katunayan, kapag iniisip mong karapat-dapat ka sa kaligtasan dahil nakikita mong sarili mo na gumagawa ka ng utos ng Diyos, iyon ay hindi biyaya. Ulitin ko po. Kapag nakikita mo ang sarili mo na, oo, natanggap ko ng kaligtasan dahil ginagawa ko ang mga utos ng Diyos, iyon po ay hindi biyaya. Kaya po ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos dahil hindi ito nakabase sa mga pagkukulang o kahit ang pagiging magaling natin. Natanggap natin ang kaligtasan dahil biyaya ito. Ibinigay ito ng Diyos, hindi dahil may nagagawa tayong maganda. Sa halip, ibinigay ito ng Diyos sa kabila ng pagkakasala natin. Kaya nga sabi ni Pablo in Ephesians chapter 2 verse 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, anong ginawa ng Diyos? Binuhay niya tayo kay Kristo. At ano ang huling kanyang sinabi? Sa pamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Nakikita niyo po yan? Hindi hinintay ng Diyos na hindi na tayo sumuway bago niya buhayin tayo kay Kristo. Ulitin ko po, hindi hinintay ng Diyos na tayo ay hindi na sumuway bago niya tayo buhayin kay Kristo. Hindi ganun na nangyari. Bagkos, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Kaya tingnan nyo ang sumunod na pahayag ni Pablo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ganun po ang kaligtasan. Biyaya po ito. Yung ayuda ba, binabayaran nyo? Yung 25 kilos na saging na bigas, na excited tayo matanggap, binayaran ba natin yun? Hindi, di ba? Ganon din po ang kaligtasan. Hindi mo kailangan ibalik yun. Hindi mo kailangan bayaran yun. Natanggap ng mga hindi karapat-dapat ang kaligtasan.
Ibinigay kahit hindi karapat-dapat. Dahil hindi ang pagiging karapat-dapat ang batayan. Yun tandaan nyo. Hindi ang pagiging karapat-dapat ang batayan ng kaligtasan, kundi ang Diyos. Yun ang batayan ng kaligtasan. Ang Diyos. Siya lang ang batayan ng kaligtasan. Na sa kanyang pag-ibig, habag at awa, minarapat niyang ipagkaloob ang kaligtasan sa kanyang mga hinirang. And that is His sovereign grace. Kaya tinatawag itong sovereign grace because it is His will and His decision. Kaya sa pagtatapos, nakita natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangakong pagliligtas. Ipinahayag niya na magkakaanak si Sarah. Nakita natin ang biyaya ng Diyos. Bagaman nagduda si Sarah, nanatili po ang tipan, nanatili ang pangako, at nilinaw na walang bagay na mahirap sa Diyos. Nakita natin na ultimately, ito ay patungkol sa ating kaligtasan. Kaya po, binigyang linaw dito na tapat na gagawin ng Diyos ang pagliligtas at hindi ito imposible sa Kanya. Dito ay pinaalanan po tayo na mag-ingat. Huwag tingnan ang ating sitwasyon. Kasi kailanman hindi magiging posible na maligtas natin ang ating mga sarili. At hindi magiging posible na hindi tayo magkakasala. Patuloy tayo magkakasala. Kaya wag yung sitwasyon na yun ang ating titingnan. Kaya po ang tingnan natin ay ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sa Kanya naging posible ang kaligtasang kailanman ay hindi posible sa pamagitan ng ating mga sarili. Doon lang naging posible ang kaligtasan. Sa ginawa ng Diyos. Oo, magkakasala at magkakasala tayo. Kahit na nananampalataya na tayo sa Panginoong Hesus. But, huwag niyo pong mamaliin yung sinabi kong iyon. Hindi ko po sinasabi na may lisensya kayong magpakasala. No. That's another topic. Baka may iba dyan, ha? Abusuhin nyo yon. Hindi po yun tama. And that is not grace also. Because grace teaches us to do away with all sinful things. Kaya hindi nyo masasabing, sinabi ni Kuya Rel, magkakasala at magkakasala pa rin ako kahit nananampalataya. So okay lang pala itong ginagawa ko ngayon. Yung mga patago kong kasalanan. That's not grace also. Hindi rin yun biyaya. But again, dito, binibigyang diin sa atin na yes, nagkakamali, nagkakasala, pero lagi nating makikita at lagi nating makikita na hindi talaga tayo karapat-dapat. Kaya nga po, sa biyaya, naligtas tayo. Natanggap natin kahit hindi tayo karapat-dapat at yun ay biyaya. Kaya salamat po sa ating Panginoon na tagapagligtas. Purihin natin siya na puno ng biyaya. Kaya po ang hamon sa bawat isa sa atin, tinitingnan mo pa rin ba ang iyong kalagayan? Na ikaw ay nagkakasala pa rin kaya nagdududa ka sa kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus? Gumagaya ka pa rin ba kay Sarah na hindi tinutuon ang sarili sa pagiging Diyos ng Diyos na walang anumang imposible sa Kanya? Tandaan niyo po, ang kaligtasan ay biyaya lamang po ng Diyos. Tanggapin niyo po ito sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po, ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Salamat po, aming Panginoon, sa patuloy na pagbibigay linaw ng iyong pagliligtas. At tunay na ang kaligtasan ay biyaya mo lamang. Panalangin ko, Panginoon, na maunawaan namin ng lubos ang katotohanan ito.
na sa biyaya kami ay naligtas. Panalangin ko, Panginoon, na tanggapin ang kaligtasan nito sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ang aming panalangin para po sa kapurihan ng pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.